Amen. Amen. Praise God. Okay, so siguro ang gawin natin ngayon kasi may mga kasama tayong nakaraan ay hindi nakapag-testimony. Siguro hindi na lahat kasi madami tayong mga kapatid. Baka abutin tayo ng alauna ng madaling araw. Siguro nung mga nakaraan na hindi nakapag-testimony, yun na lang siguro ang pagbigyan natin kasi Sister Grace and Sister Ana, hindi natin nakasama nung nakaraan. Tama ba? At sino mo yung ibang hindi natin nakasama? Yes, Sister Ana nandun. Si Brother Kasama Danny. ako. Kasama ako. Sister Ana nandun. Si Pastor Danny Pelicano. Si Danny ang hindi pa. Late ka nga, Pastor Joshua eh. Ayun. Late pala ako. Wala nang pistuhan kasi. Oo na, late na. Marinig ng bayan. Naringil pa siya. Okay. Pero, Sister Grace, pagkakataon na makapag-salita, makapag-testimony, sa kabutihan ng Diyos. Grace, wala yan eh. Nagtago yan eh. Hindi, nakalimutan ko, Pastor, noong nakaraan. Dahil noong nakaraan kasi tayo, Sabado. Inisip ko, Sabado ulit, Friday pala. Nag-message sa akin si Sister Flory tsaka si Sister Salva. Tapos na yung Zoom back. Nasaan daw ako? Sabi ko, hindi ko na naalala. Sabi ko sa nila, ba't kayo nagsipag-remind nung tapos na dapat ni-remind nyo ako nung on process. So, salamat. Nakasama nyo ako ngayon at nakasama ko kayo. Gusto ko lang magpasalamat dahil nung nakaraang, alam ni Pastor Dave to, nung nakaraang last week ng March, bago, kasi simula pa ng lockdown, ay nilagnat ako. At yung mga kamay ko ay parang nag-chill. Pero sa symptoms naman, hindi COVID, parang dehydrate. So 3 days din ako nilagnat. Siyempre, mahirap din sa panahon ngayon na meron kang ganun, parang niisip mo, yung trangkaso, baka inisip mo nga may COVID ka. So, nagkaroon din ako ng anxiety attack, tsaka fear attack. Pero salamat din sa prayer ng mga pastor, kaya na umokay na tayo. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo si Pastor Dave natin nakwentuhan ko, Pastor, di ba? Na pero ang Herald din, alam nilang Herald. So, salamat sa Panginoon na tayo naman hindi naman nagtagal. Malaking tulong nga yung suob. Sabi nila, sinuob ako ng asawa ko 3 times a day. Tapos may vitamin C ako na 1,000 mg. Wala naman may panlasa naman ako. Mais naman. Yun lang. Ang pinangambahan ko lang yung kamay ko kasi gumaganon yung kamay ko. Akala ko hindi natitigil. Pero salamat sa Panginoon talaga na pinagaling niya ako. So, yun ang latest sa akin. Tapos marami mga pastor sa amin nga na nagkaroon ng trangkaso, lagnat. Kaya hindi muna rin ako nagbabasa ng mga post sa Facebook kasi ayoko ng mga negative na Last week parang may anxiety attack din ako. Parang tagabi siya. Sa gabi kailangan i-control talaga din yung isip. Pero na-overcome naman dahil may word of God. So mahirap lang din kasi talaga panahon ngayon na magkasakit. Para yung trangkaso mo ma-identify pa sa kung ano-ano. So yun lang, Pastor Joshua, salamat. Ang Diyos ay mabuti talaga. Online kami ngayon, Bulacan. So kami ay may mga cell group naman. Ang mga cell leader namin ay nagtuturo sa mga kanya-kanilang cell group. Pero pinayagan na kami ni Kapitan, 10 to 30% na attendance. Kaya may labis na kami dito na kasama nung Sunday. Praise team, tapos yung ilang mga kapatiran. So, yun po nangyari dito sa church. Ang Herald naman, online kami. At ayaw na rin ni Ma'am Irene na kami lumuwas-luwas din. At ayaw ko rin na ang trabaho namin lumuwas. Kaya online kami ngayon sa Herald, nagagawa naman namin. So, on August, 50 years na po ang Pentecostal Herald. Kung meron po kayong mga original sermon or mga testimony, pwede po tayong sumulat. Kung gusto yung Tagalog, English din natin. Meron na pong offering. Kung ma-publish po inyong article, ay may offering na po siya. Thank you po. God bless. Okay, God bless. Grace, Pastor Grace. Amen. At siguro, wag kang maglaba habang namamalan siya. Kaya siguro nanginginig.
Basta dehydration. Kasi 2 weeks kaming Ibang kaso nga eh. Experience ni walang Joshua tubig. yan. Pakinggan nyo. Kulang sa tubig. Naranasan ni Joshua yan. Huwag kayo maglalaba kasi pagka. Huwag maglaba habang Papalaundry kami, Pastor. Hindi kami naglalaro. Isa. Ayun. Hindi. Patayin mo muna yan. Amen. Yan. Okay. Pasyal lang. So, salamat sa Diyos. Amen. Tama yan. Mahirap magkasakit ngayon, mga classmate. Kaya, Huwag kang maglalabahan ng walang tubig. Dubi, ingat. Ayan, si Brother Jazz. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Amen. Pakinggan natin si Pastor Danny. Andyan mo si Pastor Danny. Pilicano. Pastor Dan. Danny. Kanina pa hintay yan eh. Oo nga eh. Nasaan na si Pastor Danny? Wala. Si Pastor Danny Pilicano. Natulog na yata. Napasok na ba? Nandiyan siya. Hindi lang siya naka-on ng camera. Ay, ganon? Hindi naka-on ang camera. Oo, yan o. Si Danny Pilicano. Pakipindot yung camera. Nandiyan si Danny Pilicano. Pilicano. Nasaan na ba? Yung Pilicano ba? Yung bang Pilicano? Pilicano, dali na dong. Greek word yun. Greek word. Greek word sa Basta si Pilipino. Ekrik ang nagbasa Greek word. Pilicano. Pilicano, dong. Tambok na kayo ka dong, oy. Wala na. Bigyan natin na tayo ng speaking tongue. Si Pastor Jesse Dalagit, parang hindi natin nakakasama dito. Nasa GC ba siya, Sister Flory? Parang wala Parang yata wala siya si sa Pastor Jesse. Parang wala sa GC si Pastor Jesse. Saan siya nagpapastor pa sa Diyos? Sa Masbate yan. Pastor Dave. O sana ma-invite natin siya. Siguro kailangan natin invite si Sister Flory para maka-join din natin siya. At marami ring nababaptize yun sa lugar niya. Halos linggo-linggo may binabaptize. Sabi ni Pastor Danny, hindi daw tayo nagkakaintindihan. Bakit daw? Hindi ba siya? Hindi daw tayo mahanap kung nasa. Sabi niya, saan na po kayo mga classmate? Naligaw yata. Nasa GC siya. Naligaw. Nasa GC. Pakisabi yung... Naligaw ng landas. Hindi kasi pag Baka naka-cellphone nasa dating daanan si... Pag naka-cellphone kasi, akala mo ikaw lang na doon. Dapat i-swipe left. Pakisabi sa kanya na i-swipe left niya yung yung screen para makita niya yung mga ibang kasama. Sabihin niyo, bumalik sa bagong daan, huwag na sa dating daan. Kariyak, talagang ingay mo. Cellphone kasi akala mo ikaw lang na andun. Pag hindi mo sinwipe, ikaw lang ang makikita mo. Ayan. Sino pa yung bago nating kasama ngayon? Na ngayon lang naka-join sa atin. Sister Lynn. Okay. Sister Elizabeth, andyan ka po ba? Message si Pastor Danny. Anong nangyari mga classmate? Parang hindi tayo nagkakaintindihan. Message si Pastor Danny. Oo, siya lang ang hindi nakakaintindi. Andito tayong lahat eh. Okay na. Siya lang ang hindi nakakaintindi na dito tayo lahat. Naglag ata yung camera ko. Anina okay, magkakasama kami nila. Ayan. Nandyan na. Abila. Si brother Rizal. Tapos nung lumipat ako dito, nagka-problema na yung camera. Okay lang mga kapatid, ganun pa rin mukha ko. Andyan ka po, nakikita ka po namin. Nakikita niyo ba ako? Kasi dito wala sa yung screen ko eh. Akala ko, nag-block na.
Praise God, mga Okay, kapatid. Ang lalakas Iangat lang po ng konti. Ang lalakas po ninyo, mga kapatid. Ang lalakas pa natin. Praise God. Sa kabila ng pandemic, marami na pong nauna sa atin. Amen ba, mga kapatid? Dito po sa amin. Angat ng konti yung camera mo. Hindi ko nga makita, masentro eh. Wala kasi hindi nag-open sa akin. Wala akong ano dito. Angat po mo. Mababa, hindi nyo ako nakikita. Oo, yung ano. Baba. Itaas mo lang. Baba lang nakikita sa akin. Praise God. Ayan po. Ayan. Taas niyo po, taas. Yan. Yan, Sister Beth. Yan. Okay na po. Okay, pwede na. Yan. Okay. Wala pa rin ang pagkipin ha. Kasi nung bigla nag-lockdown, ako, hindi na kami makalabas. Tapos natakot na ako sa dentista kasi baka ma-COVID ako. Praise God po. Maraming salamat sa Panginoon. Malakas pa po tayo. Nabibless po ako sa inyo lahat dahil praise God ay ang dami mo na pong nauuna sa atin, mga kapatiran, mga member ng church. Yan, mga kapatid. Pero sa atin po, sa mga classmates ko po, kayong lahat ay nakikita ko ang lalakas nyo pa at ang kabes po kayo. Mga pastor na po kayo. Praise the Lord. Pati po mga kapatid, mga classmates nating babae. Ginagamit po ng Panginoon, mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid. Sobrang blessing po ng Panginoon sa atin, yung help po natin. Amen po. Praise God. At nagpapasalamat po ako kahit po yung mga pastor po natin sa ibang bansa, dahil sa technology, nagkakasama-sama, nagkakita-kita po tayo dito. Praise God, mga kapatid. Ayun lang po, mga kapatid. Sa iba, give turn naman po sa iba salita. Praise God. Purihin ng Panginoon. Okay. Amen. Okay. Salamat, Sister Beth. God bless sa inyo. Amen. Okay, so dalawa lang po ba ang nandito sa atin na bago? Pastor Danny, nandiyan na po ba? Nakapasok na si Pastor Danny? Si Pastor Jojo. Preto. Nagtatrabaho Naligaw pa ata si Pastor Danny. Pastor Danny, hindi pa makapasok. Sa dating daan. Okay, siguro kung sa susunod na lang siguro sila, mapagbigyan natin sila sa susunod na meeting natin para makapakinig na tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Nadadalhin sa atin ng ating Bishop, Pastor Joel Prophet. Morales. Bishop and Prophet. No. From Okay. mula So, sa maganda lugar. Okay, Pastor Joel. Kayo na. Thank you, Pastor Joshua. Magandang gabi sa inyong lahat, mga classmates. Pastor Joshua, Madam Ana, Sister Marites, si Madam Grace, Sister Elizabeth, Brother Rusto, Pastor June Ikang, Pastor Dave, Sister Flory. Ayan sila, Pastor Jojo Preto, Pastor Danny. Okay, so magandang gabi sa bawat sa atin. Okay, so thank you sa opportunity na makapag-share sa atin ng Words of God. Okay, ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay matatagpuan sa Book of Matthew, chapter 25, verse 46. Ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, "And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal." Okay, so let us pray. May we request Pastor Dave Cutar, friend, paki-pray natin yung words of God. Lord Jesus, ang salita mo ay buhay, higit sa kanilang nakikinig at tumatalimat. Nagsasagawa, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko, Panginoon, habang ang salita mo ay siya, Panginoon, aming nadidinig at sa oras na ito ipangangaral. Dalangin namin, Panginoon, ito'y patuloy na tumibo sa aming mga puso. At ito po ay maitanim sa aming mga buhay at mamunga ng ayon, Panginoon, sa ikalulugod ng iyong
dakilang pangalan. Pagpalain mo rin naman po ang iyong paglingkod na gagamitin ngayon, Pastor Joel Morales, Panginoon. Ay siya po ang gamitin mo ngayon, Panginoon, na maging pagpapala sa bawat isa. Pangunahan mo siya na let the power of your Spirit, O Lord, be felt sa aming po mga buhay, maging sa mga oras na ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyong lahat ng pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Dave. Okay. So, ang title natin pag-aaralan sa gabing ito, mga kapatid, let us enjoy a righteous life with God. So, mga classmate, kagoba, kapuso, kapamilya, kamanggagawa sa Panginoon. Magpakasaya tayo, magpakagalak sa ating righteous na pamumuhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito sa ating pag-aaralan na word life, yung salitang buhay or L-I-F-E, life. According to Webster Dictionary, life in noun means the ability to grow or change. Kaya hanggang ngayon, tayo ay buhay, malakas, may biyaya, at patuloy tayong ginagamit ng ating Panginoon. Dahil meron tayong tinatawag na buhay. At sa ating buhay, kailangan meron tayong tinatawag na ability to grow, ability to change. Yung mga nangyayari sa ating panahon ngayon, na kung saan ay may mga kasamahan tayo, mga leaders pa, ang iba sa atin, ay talagang, kumbaga, alam natin ang mga pangyayari. Pero tayo, mga kapatid, hanggang sa ngayon, salamat sa Diyos, tayo ay buhay pa rin. Kaya huwag tayong magkaroon ng tinatawag na pagkatali sa mga pangyayari sa mundong ito. Hindi dapat tayo magkaroon ng tinatawag na deeper na apektado sa mga pangyayaring ito. Bagkus tayo ay magkaroon ng tinatawag na change na i-overcome natin yung mga negatibong nangyayari sa mundong ito na gawin natin itong positibo. At sa ating spiritual life, relationship sa Panginoon, maging sa ating family, ito yung panahon na kung saan ay magkaroon tayo ng ability to grow. Kaya dito sa ating tinatawag na teksto, ang sabi ng Panginoon, but the righteous into life eternal. Kaya tayo dapat ay magkaroon ng tinatawag na paglago, change sa buhay natin. Kailangan nating magkaroon ng breakthrough sa ating tinatawag na comfort zone. Ang mga pangyayaring ito, mga kapatid, ay nakasaad sa Biblia. Ito ay naitala sa propesiya na darating ang panahon na magkakaroon ng mga ganitong mga bagay na pangyayari. Pero sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, binago ng Panginoon katulad natin, dapat tayo ay magkaroon pa rin ng tinatawag na continues to grow. Continuous tayo na magkaroon ng tinatawag na prayer life. Magkaroon tayo ng pagpapatuloy sa ating relationship sa ating Panginoon. Because we are a righteous people of God. At tayo ay nakadestin sa buhay na walang hanggan. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, yung word na life, yung buhay, yung capital L-I-F-E, yun ang ating pag-aaralan through acrostic subject of the word life. Unang letter, mga kapatid, mga kasama, sa word na life ay meron tayong capital L. Capital L, ito yung tinatawag na leadership to our loving families. Tayo ay meron ng bawat pamilya. Ang iba sa atin ay meron ng anak, ang iba sa atin ay meron ng husband and wife. Kaya yung letter L sa buhay natin, mga kapatid, kailangan tayo magkaroon ng grow, magkaroon ng ability to grow, ability to change sa ating leadership, sa ating mahal na pamilya. Bilang parents, bilang mahal na asawa, sa ating asawa.
Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo in Luke chapter 11, verse 21, when a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace. Ang buhay natin, mga kapatid, dito sa tinatawag na mundong ating ginagalawan, tayo mga kapatid ay nabubuhay sa tinatawag na biyaya. Tayo ay nabubuhay sa favor ng ating Panginoon. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay merong kapahintulutan ng ating Panginoon. Kaya ang sabing ganon ng ating Panginoon Jesucristo, kung ang isang malakas na tao ay nagkaroon ng sandata, pwede niyang ingatan ang kanyang palasyo. Sa buhay natin, ang ating palasyo, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating munting tahanan. Kung tayo ay lalaki bilang husband, tayo ay spiritual king sa ating pamilya. Tayo ay leader. Tayo ang nagbibigay ng proteksyon sa ating pamilya. Kaya bilang leader sa ating tahanan, yung mga pangyayari at mga bali-balita sa mundong ito, dapat tayo ay nakatayo sa tamang direction ng ating pananampalataya. At bilang babae naman, mga classmate, kayo ang queen, kayo ang tinatawag na reyna sa inyong munting palasyong tahanan. At bilang reyna, dapat patuloy kayong nagliliwanag, patuloy kayong nagbibigay ng kaliwanagan sa inyong asawang pastor o kapatiran man ng inyong naging asawa. Ibig sabihin, dapat nagtutulungan tayo sa paglago sa ating pananampalataya at pagkapit sa Panginoon. Bakit? Para maproteksyonan natin ang ating munting palasyo, ang ating tinatawag na munting kaharian, ang ating tahanan, ang ating mga prinsipe, ang ating mga prinsesa, ang ating mga anak, at maging ang ating pamilya. At ang sabi ng Panginoon, His goods are in peace. Kapag tayo ay nagkaisa to protect our loving family, ang ating tinatawag na everyday life, even yung mga pagpapala ng Diyos, physical man yan, material, spiritual, o pinansyal, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan na ito ay nagiging blessing para sa atin kahit sa kabila ng kapanahunan ito, mga kapatid. Kaya nga ang sabing ganon sa quotation, sometimes it's very hard to move on. May mga panahon na kung saan ay para bagang ang hirap nating kumilos, lalo na iba-iba yung tinatawag na protocol sa bawat lugar. Pero ang sabing ganon, but once you move on, pero kapag tayo ay nag-move on, nagpatuloy, we will realize it was the best decision you've ever made. Ito yung tinatawag na best decision na kung saan ay patuloy tayong magkakaroon ng kaalaman na meron tayong ginawang magandang decision. Ang sabi pang ganon sa letter I, in the second letter, in the word life, letter I stand for inner man strength. Ang ating kalooban, mga kapatid, mga kasama, ito ay dapat natin palakasin. Ito yung tinatawag na, ang sabi nga ganon, sa 3 John chapter 1 verse 2, na ang sabing ganon ni John the Beloved, I wish above all things that your life may be prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ibig sabihin sa buhay natin, kailangan tayong mag-prosper, physical at spiritual. Ano man ang mga nababalita natin sa ating kapaligiran, huwag nawang maapektuhan yung pagkakaroon natin ng prosperity sa ating physical at spiritual life. Ang sabi nga gano'n ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 3 verse 16, that He, the word He means Jesus, will grant you. Ang Panginoong Jesucristo namang ang magbibigay sa atin ng garantiya, ng pabor, according to the riches of His glory, according sa kanyang kayamanan, according sa kanyang kalawalatian, to be strengthened. Take note, to be strengthened. Ang magbibigay lamang sa atin ng kalakas, encouragement, positive thinking sa panahon natin ay walang iba kundi ang kayamanan at ang kalawalatian ng Panginoong Jesucristo. With might, by His Spirit
in the inner man. Ito yung panahon na dapat tayo laging magpakapuspos ng Holy Ghost. Ito yung panahon, don't give up our prayer life. Maaring ang ating isip ang tinatarget ng kaaway because yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero don't give up, mga kapatid. Dahil ang buhay natin ay walang pagkatalo. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. Pero kung tapos na ang misyon natin sa mundong ito, meron pa rin buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Kaya habang tayo'y buhay, kailangan natin palakasin ang ating inner man. Kaya kang sabi ng ganun sa station, ang kagandahan ng tao ay salamin lang yan ng iyong pagkatao. Ang ating buhay, nagkakaroon ng tinatawag na sariwang buhay at habang tumatagal, ito ay parang katulad din ng halaman, bulaklak sa parang, na minsan ay nalalanta. Ibig sabihin, yung ating strength, yung ating tinatawag na kagandahan sa mga kababaihan, kagwapuan sa mga kalalakihan, ay kumukupas. Pero, ang sabing ganon, kapag mabuti ka sa kapwa mo, kahit mawala man ang ganda mo, mamahalin ka pa rin ng kahit sino. Kaya nga hanggang ngayon tayo ay nagkakaisa. Ilang taon na ang lumipas simula nang tayo gumraduate 1998 sa Acts Bible School. Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin tayo nagkakaroon ng pagkalimot sa bawat isa. Bakit? Dahil sa Bible School, nagkaroon tayo ng pagtatanim sa bawat isa ng tinatawag na friendship, relationship, kahit na minsan ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na negative and positive result sa ating tinatawag na friendship sa lugar ng Bible School. Pero hanggang ngayon tayo ay nagbibigay ng encouragement sa bawat isa. So ibig sabihin, inaalagaan natin ang bawat isa because we concern, we pray to one another, mga kapatid. Letter F in the word life, the third letter, stand for friendly with our Almighty God, Jesus Christ. Pagkakaroon ng palakaibigan, closeness sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ang ganon sa John chapter 15 verse 14 ng ating Panginoon, "Ye are my friends if ye do whatsoever I command you." Sa panahong ito, maraming mga taong naghahanap ng masasandalan na gusto nilang magkaroon ng matibay na kaibigan, kilala o well-known na kaibigan. Pero kung babasahin natin at maunawaan ang Biblia, ang sabi ng Panginoon, "Ye are my friends." Ang Panginoon na nag-offer sa atin, hindi tayo ang nag-offer sa Kanya na maging kaibigan natin siya, kundi siya ang nag-offer sa buhay natin na siya ay kaibigan natin. I-offer His life to be our friends, mga kapatid, sa buhay natin. But, yung pakikipagkaibigan ng Panginoon ay merong kondisyon. Ang sabi ng iba, matagal natin naririnig, na the love of God is unconditioned. Tama yun, dahil wala namang pwedeng mapako sa krus ng Kalbaryo. Wala namang pwedeng tao na magbubuo ng sariling dugo para mapatawad ang isang taong makasalanan. So ibig sabihin, yung unconditioned ay yung doon sa cross of Calvary. Ang unconditional love ay yung ginawa ng Panginoon ang katubusan sa atin. Pero yung action, nung simula nating tanggapin siya, nung simula natin na tayo ay nabautismohan sa pangalan niya, nung tayo ay nagkaroon ng Holy Ghost, nung tayo namumuhay ng may kabanalan bilang Kristiyano, followers, disciples ng Panginoon, tayo na ngayon ay merong kondisyon na ipinamahagi. Binigyan tayo ng responsibility ng Panginoon. Ano yung responsibility? The word if means responsibility. Ye do whatsoever I command you. Kaya habang tayo buhay, mga kapatid, amen, padaanin lamang natin sa ating kaisipan. Padaanin lamang natin sa ating tenga yung mga nangyayari ngayon, mga kapatid. Bakit? Dahil sa totoo lang, kahit naisipin natin ang mga pangyayaring ito, wala rin naman tayong magagawa. Pero ang Diyos ay merong malaking pwedeng gagawin sa buhay natin. Ang gawin lamang natin ay gawin natin yung ating spiritual daily activities. Magkaroon tayo ng prayer life, magkaroon tayo ng Bible reading. Kung tayo ay may panahon, mag-fasting. Kung tayo ay may panahon na kung saan ay mag-share ng words of God, mag-share ng words of God. Bakit? Dahil habang buhay pa tayo, hindi pa tapos ang ating misyon.
sa buhay natin. Kaya ang sabing ganon sa quotation at sa prayer, mga kapatid, ng quotation na ito, thank you God, sabing ganon, for not giving up on me. Hanggang ngayon, for better or for worse na mga pangyayari, pwede pa rin tayong magbigay ng pasasalamat. Why? Dahil hanggang ngayon, hindi pa gini-give up ng Diyos ang mission natin sa mundong ito. Kaya kailangan tayong humawak sa ating Panginoon. Letter E in the word life, mga kapatid, last letter, letter E stand for everlasting life. Ito yung tinatawag na pangako ng Panginoon. Napakaganda, mga kasama, mga kagoba, kapamilya, kapuso. Itong word na sinabi ni Apostol Pablo. In Romans chapter 6 verse 22, ang sabing ganon, but now, being made free from sin, and become servants of God, ye have fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Merong 4 na puntos sa ating huling pag-aaral. Ang sabing ganoon ni Apostol Pablo, kayo naman ngayon ay pinalaya na sa kasalanan. Salamat sa Diyos. Bago dumating ang ganitong klaseng pandemya ay pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Binago na ng Diyos ang ating kaisipan. Binago na ng Diyos ang ating puso. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa anumang klaseng kadiliman, kasalanan. Magmula sa putik tayo ay inihaon ng Panginoon at binigyan ng bagong buhay. And become servants of God. Magmula doon sa ating dating pamumuhay na tayo ay bihag ng kahaway. Tayo ay bihag ng tinatawag na kadiliman. Natatalian ng ating physical at spiritual na buhay. Pero ngayon ay malaya na tayo. Tayo ay alipin, lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ye have fruit unto holiness. Sa kabila ng mga pangyayari, mga kapatid, kailangan natin i-maintain yung ating holy life. Kailangan natin i-maintain yung bagong buhay natin. Kailangan natin i-maintain yung ating tinatawag na meditation of spiritual meditation sa ating kaisipan. Punuin natin ito ng mga kabanalan, ng mga banal na salita ng Panginoon at higit sa lahat ng panalangin. Dahil ito ang magpoprotect sa atin. Ang isip natin, ito yung tinatawag na battleground. Pero ang dapat natin gawin, ipasakop natin sa salita ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa banal na espiritu ng Diyos, ang ating kaisipan, para ang Diyos ang kumontrol sa ating buhay. At ang sabing ganoon, and the end, the word end, kung ito ay manunood tayo ng mga Christian movie, kapag nakikinig tayo ng preaching, laging merong end, and that is the word conclusion, closing prayer. Pero yung word na end, dito sa sinabi ni Paul, ay may karugtong. Yung end, mga kapatid, may karugtong. Ang sabing ganoon, everlasting life. Ibig sabihin, kung tayo, mga kapatid, ay magpapatuloy na malaya sa kasalanan, kung tayo ay magpapatuloy na lingkod na sumusunod sa kalooban at plano ng Diyos bilang lingkod niya, kung tayo magpapatuloy sa kabanalan, sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos ay mapapagamit natin ang ating buhay. Ang sabing ganoon, meron tayong the end na sasalubungin, pero hindi the end na katapusan, kundi ito ay simula ng ating spiritual na buhay sa kaharian ng Diyos. Kaya dito natin makikita, mga kasama, mga kagoba, classmate, friend, na ang buhay natin ay walang hanggan. Nabubuhay tayo ngayon dito dahil meron pa tayong misyon. Pero kapag tapos na ang misyon natin, kahit anong gawin natin, tayo ay tatawid sa kabilang buhay. And that is the everlasting life. Kaya ang buhay natin, let us enjoy. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, huwag nating ipakontrol sa mga negative na kaisipan ng ating isip. Ang gawin lamang natin normal. Magkaroon tayo ng health protocol, magkaroon tayo ng tinatawag na safety sa ating pamilya, ang ating munting palasyo, and then let us go on. Habang merong opportunity, dito sa gawain natin dito sa kabundukan, mga kapatid, kung kailan nagkaroon ng pandemya, doon pa lumago ang church, mga kapatid. Sa totoo lang yan. Dito ko pa nakita ngayon sa panahon ng pandemya.
yung paglago ng church, mga kapatid. Na may mga kapatirang backslider na nagbalik loob, may mga bagong muka na nabaptize, at ngayon mga kapatid, amen, glory to God, mas lalong naging triple yung attendance natin dito, mga kapatid, dito sa church mismo. Dati, Sunday preaching na ay tsaka pa lamang dumarating ang mga kapatiran. Ngayon, devotion pa lang sa morning ay puno na agad yung church, mga kapatid. So that is pinapakita ng Diyos na walang makakapigil sa kabila ng mga tinatawag na mga bagay na challenges ay pwedeng gumawa ang Diyos ng himala. At sa aming buhay dito sa kabundukan, yan ang nakita kong testimony na ginawa ng Diyos na himala, mga kapatid. Kaya ang buhay natin, ang sabi ang ganon, God knows what's best for your life. Alam ng Diyos ang ganyang gagawin sa buhay natin. At tandaan natin, ang buhay natin, habang meron pa tayong misyon, magpakasaya tayo sa mundong ito, magpagamit sa kalooban ng Diyos, and then, kapag tapos na ang misyon natin, magkita-kita na lang tayo sa buhay na walang. Pero wag muna, mga kapatid, dahil marami pa tayong misyon na gagawin. So salamat, mga kapatid. God bless us all. Let us pray. Praise God. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat po, God, sa oras at gabing ito, Lord. Ang iyong mga salita at mga mensahe namin nabasa, napakinggan at pag-aralan, tumimo nawa sa aming isip at puso, at bigyan mo kami ng heavenly wisdom and understanding na magpatuloy kami na mag-enjoy sa aming righteous life na kasama ka, Panginoon, habang kami naglalakbay sa mundong ito. Salamat sa iyong mga pangako. Hallelujah. At i-bless mo ang bata sa amin, Lord, mga classmate namin sa batch 1998, maging aming presidente at ang bawat pamilya ng bawat isa, Panginoon, ay pagpalain mo kami. Physical, financial, material at spiritual. Balutan mo kami ng banal mong dugo. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga nangangailangan ng kagalingan. Sila Pastora Grace at maging sila Pastor Manny. Ikaw po, God, ang patuloy na kumilos sa buhay nila. Bigyan mo sila ng kalakasan, malakas na immune system. At maging, Lord God, ang pamilya Ikang ay patuloy mo silang i-comfort. Maging ang mga leaders namin sa kanilang pamilya, Panginoon, ang pamilya Casquejo at ang pamilya, Panginoon, Lord, Salangsang, hallelujah, ang pamilya Quiampo, ang pamilya Martinez, patuloy mo, Panginoon, maging ang pamilya Lotero, patuloy mo silang i-comfort pa, O Diyos. Salamat, Panginoon, O God, Lord, pagpalain mo, Lord God, hallelujah, ang aming group chat at ang aming fellowship sa gabing ito. In Jesus' name, all these things we pray. Amen. God bless us all, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, so Pastor Dave, Pastor Joshua. Yes, Pastor Get the floor. To God be the glory. Okay, thank you, Bishop, sa napakagandang mensahe. Thank you, Pastor Joe. Iyong ibinahagi. Amen. God, mga friend. Amen. So, sabi nga, life is not a series of chances, it is a series of choices. Amen. So, thank you, Pastor Joe. Salamat sa mensahe ng Diyos. Praise Amen. At may request lang ako sa admin ng ating GC. Siguro, try nating reach out yung iba nating classmate next meeting natin or next natin para makasama natin sila, mga kapatid, para mas masaya. Mas pag marami, mas masaya. Amen. Amen. Praise God. So, bali yun. Mag-closing prayer na ba tayo bago tayo magpumustahan, mga kapatid? Si Pastor Danny ay bakit may nakaganong kamay? Pastor Dave, bakit kaya? Kumakaway. Parang may problema yata yung nag-raise siya ng hands. Nag-raise ng hand. Kanina pa yan eh. Hindi pa ba siya nangangawit niyan? Baka napindot yan. Hindi pa nakataas yata yan. Napindot yan. Hindi na golden hands, camera niya. Tinry kong i-address yung niya, yung concern niya doon sa GC natin, pero parang naka-cellphone siguro siya, kaya ang nakikita lang niya sarili niya. Sabi ko, i-swipe mo left. Ewan ko kung na... Matawag din siya sa akin. Saglit lang na.
tumawag din. Pachat ko siya actually ngayon. Pachat ko siya mga kapatid. Ang problema kasi, nakikita niya tayo, hindi niya tayo naririnig. Okay. Sabi ko, baka katulad siya ng yung app na na-download ng kapatid ko na ganun nga ang kaso. Sabi ko, palitan yung app niya. Kasi mayroong isang Zoom na hindi naririnig yung Nakamute siya kasi sa cellphone hindi nakikita yung Dapat i-swipe mo pataas yung para makita mo yung Ito yung message niya, I don't know how to enter. Hindi na niya alam kung paano i-enter. Tapos saan ko i-type ang meeting ID at passcode. In-English na tayo ni Danny. Talaga seryoso na yan. Tapos na tayo. Saka siya nagtanong. Hindi ko rin nabasa agad eh. Next month na lang daw siya. Okay, na lang natin. Siguro turuan na lang, instruct na lang sa kanya kung paano gumamit ng Zoom. Malupit yung pangangailangan niya, napa-English. May IT raw siya sa church eh. Ayan. Hindi naman pala may IT. I-type niya na yung passcode para sa next month. I-click lang naman niya yun eh. Nasa GC natin yun. Binigay ni Pastor Dave. I-click lang naman niya. Click lang. Baka pwedeng turuan. Sino pwedeng magturo? I-click lang naman. Ikaw na lang, Sister Yek. Hindi, baka may problema talaga. Kasi nandito naman na siya kanina. Chat ko na siya, kaso ginawa niya na hindi rin siya makapasok. Oo, nandito na siya kanina. Nagawa niya na yun. Wawa naman. Maaga pa naman to. Hanggang umaga pa naman tayo. Kahapon pa nga naghihintay yan. Nausap ako. Excited eh. Naligaw ang daan. Yan ang sinasabing may naunang nahuhuli. Biblical, no? Oo nga, kanina pa tanong ng tanong eh. Nandito na ako. Sabi niya. Wawa naman. Sabi pa niya, see you later eh. Oo. Hindi natin na see you eh. Where na you, Danny? Ano? Kaso iba na ngayon, Brother Just eh. Hindi naman siya makontak. Hindi na may naunang nahuhuli. May naunang hindi makapasok. May... Oo nga, no. Mali pala eh. Kahit anong po na, pero pag hindi nakapasok, wala talaga eh. Pastor Joel, napakaganda po ng message ni Lord. Thank you very much for sharing with us. Glory to God, glory to God. Napaka Pastor Joel, thank you. God bless, Pastor Joel. Thank you. God. Thank you, Brother Pastor Joel. Very good. Well done. Glory to God. See you next month. Glory to God. The good and faithful servant come inherit. Pastor Joel. Patanong ko pala, Pres. Pamanahan na. Sister Tori, sino naman sa next? Para makapaganda yung next na mag-exhort tsaka mag-MC. Babae naman, babae. 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 Si Florina. Sa best friend ko. Flory. Sisimulan ko na sa'yo, best friend. Tsaka si Pastora Grace. Pastora Grace, ikaw na next month. Okay yan, okay. Tama. Okay. Pastora Grace. Friend Flory, mauna ka na sa akin ha. Flory, mauna ka na. O kami nagtitinda ng ice cream. Sino ba yan? Sino ba yung nag-ice cream yan? Hindi ako nag-ice cream. Mauna na si Pastora Grace. Kailangan ko lang uminom bago matulog kasi. Lala ko, naririnig ko. Sino MC? So, ang exhorter natin, Sister Flory, ay si Pastora Grace. Paano ba? Water. Flory ang exhorter. Si Sister Ana ang MC. Next na ako. Si Flory. Sige, Sister Ana. Wala ba? Nominate Sister Flory at Sister Madam Ana. Sige. Wala bang awit? Dapat may awit. Minessage si Ruby. Alam ko si Ruby nakaano ngayon eh. May sakit kaya tayo eh. Okay na ba sila? Pag-pray natin sila. Oo, alam ko nagkasakit sila ni Pastor Jimmy. Wala akong balita.
Okay na sila. May sakit yung dalawa. Ay, nag-message kasi. Okay ba sila, Pastor Jo? Okay na, naka-recover na. Next month na lang. Para may songist naman. So ako next month. Dapat meron muna tayong parang dalawang choruses, gano'n. Sing together. Pastor John, sino bang vice president natin noon pala? Mga classmate. Si Manny. Pwede yung nga pala si question. Sister Flores, si Manny ba? Bakit po parang hindi natin nakakasama? Next month na lang daw siya. Medyo pahinga muna kasi bawal siyang mapuyat. Bawal magpuyat. Bawal magpuyat pa yun eh. Kaka-recover. Oo. Nag-recover niya siya. lang. Pastor, Yung system niya. Promise niya next month. President June Incang. Meron po I would like to manifest a proposal. Yes, sir. Kung mapag-uusapan naman natin. Para naman ma-encourage tayo at ang ating mga kasama dahil hindi rin basta-basta kahit ganito lang yung mensahe, nagpe-prepare din yung ating mga kasama, di ba? So, bakit kaya hindi tayo mag-offer na kahit maliit na offering sa kung sino man ang ating maanyayahang speaker, di ba? Okay po yan, Pastor. Siguro mas maganda kasi nga katulad sa amin naka-digital church kami. Lahat ng mga leaders ko, kinukuha ko sila ng GCash. Mag-isa church, ang giving namin kung hindi bank, GCash. Siguro mas maganda lahat tayo magkakaklase, meron tayong GCash kung sakali. Ewan ko lang po sa Dave kung meron dyan sa inyo. Meron ako GCash, Pastor. Yes. Siguro pwedeng ganun na lang. Halimbawa si Pastor Joe ang nag-exhort. Pwedeng magpadala via GCash na lang rin. Kasi ganun din, may mentoring din kami. Sa grupo namin, may mentoring kami. Yung lecturer namin, halimbawa yung lecturer namin, kasi nasa discipleship ako eh. Opo. Merong mga nag-mentor sa amin ng discipleship. Ang offering namin is via GCash na lang rin. Halimbawa, magkano ang offering ng bawat isa, for example? 100, 200, paano ba? Siguro, Pastor, kahit tago 100 dyan, hindi kahit paano. Pwede. Kung tayo, okay din yan. Malaking bagay. Ideal na yun. Diba? Okay na yan. Makatulong. Ito naman hindi yung amount, kundi yung ating expression ng ating gratitude. Yes. Kahit magkano. Kahit magkano. Ganito siguro po, ang mas maganda, ang minimum natin, 100. Minimum 100. Kung magbigay ng 200, 300, okay din siguro. Halimbawa, na-bless ako talaga kay Pastor Joel. Gusto ko magbigay ng 50,000, di ba? Tapos hindi ako na-bless. Halimbawa, 100 plus. Halimbawa, si Pastor June, hindi naman masyadong na-bless. Magbigay lang siya ng 20. Okay lang yun. Hindi, okay. Kahit hindi ako masyadong na-bless, 100, pinakamababa talaga. Minimum 100. Ideal na yun, Pastor. So, ibig sabihin, pag 100, hindi na-bless. Minimum lang. Hindi naman. Pagka 2, baka mag-150 na lang ako pagka ganun. 150 para ma-bless. Ang 100 natin, ceiling yun. Yun ang ceiling natin. Joke lang mga kapatid. Ang ano ko lang is para at least ma-appreciate naman natin yung mga binibigay sa ating. Oo nga. Tama yan, Pastor. Pagka-bless kayo, magbigay kayo ng dollar sa akin. Siguro ganun na lang. Start na po ba ngayong gabi? Pastor Joel? Suggestion. Halimbawa. Teka, start na po ba ngayong gabi? Sige po. Pastor John. Siguro po, ang mas maganda kung halimbawa, meron na ba lahat GCash, for example? Meron po. Ako meron na akong GCash. Ako meron po. Ano ba ang gusto nyo? Simulan na natin ngayon. Para maganda, Pastor, simulan na natin ngayon. Oo. Simulan na natin ngayon. Dapat, nung nakaraan pa natin sinimulan yan. Pwede. Cover up. No problem. Pwede ngayon. Okay. Yes. Okay na po si Joe. Nahuli yung motion ko my friend eh. Sabihin mo ang GCash mo, sir. Sir, i-type mo yung GCash mo dito sa chat. Type yung GCash mo, then para makapagpadala tayo. Para makapagpadala kami sa Ayuda. Ang tawag dyan, honorarium. Honorarium. Para pag ikaw ang ayuda from Boba. Paghandaan mo din, di ba? Para naman, di ba, ma-bless din yung mga kapatiran. Makapagbigay ng malaking kayo. Sige, Pastor Joe, type mo na. Pastor John, parang may suggestion kanina sinasabi si Pastor Joel.
So Joel, type na. Hindi niya nabanggit. Sige, Pastor Joel, meron ko kapit. Hindi, mga classmate, maganda rin yan. At least, salamat kung kayo man na nagpaplano. Pero wala pa akong GCash eh. Hindi pa naman sa Palawan. Ay, malas mo. Madali lang yan, Pastor Joel. Malas. Ito ay para sa may mga GCash lang. Yung mga walang GCash, hindi pwede. Walang GCash, hindi pwede. Pastor, madali lang yan. Tapos lang yan. GCash, tapos na ID card. Bakit wala pa akong GCash? Mabilis lang yan ngayong gabi. Madali lang yan, Pastor Joel. Download ka lang. Download ka na ngayong gabi. Download ka na ng GCash ngayon. Download ka na ngayong gabi. Madali lang yan, may ID yan. Tsaka download okay, ka na. Okay din po yan, mga kapatid, kasi kung meron tayong gustong tulungan, mabilis lang natin matulungan kung sakaling may tutulungan tayo. Naka-GCash tayo. Kaya i-encourage na yung batch natin, mag-GCash tayo. Ganyan ang mga giving ngayon. Pastor John, paano ba mag-apply ng GCash? Wala kasi GCash dito eh. Sir, pwede yan. Download lang po. Download lang yun, sir. Download lang. Play Store. Number ng phone mo. I-register mo lang yung number Pastor, mo. download. Kung wala sa Australia, pwede ka magpalawan. Sa Australia ba si Pastor Sige, Pastor June. Kasi yung Palawan ba dyan? Joel. Sandali lang mga kapatid ha. Yung concern ni Pastor June po ba sa Australia? Wala pa siyang GCash ngayon. Pwede ba Pastor June na ipadala na lang muna natin sa GCash ng kung sino natin kasama and then siya na mag-forward kay Pastor Joel Tropalawan. Pwede naman siguro kung sakali. Kay Presby na. Dominic, kay Presby ikaw na lang. Pwede naman siguro, ipadala nyo na sa akin. Ipadala na namin sa iyo muna. I-ano ko yung GCash ko. I-ano ko yung GCash ko. Sandali. Kay Presby na lang para may power pagkatapos, sa Joel. ako na lang magpapadala kay Pastor Joel siguro. Ngayon, kung halimbawang lockdown, gagasusin ko muna. Walang lockdown ng GCash. Patay ko yung aking Wait lang. Patay ko. Dali. Wala nang reporting yan, Pastor. Ito yung number ko. Blessing yan, nasilat pa. Bibigay, wala nang reporting. Basta kung sino nagbigay. Thank you. Ibigay ko yung report kung sino mga nakapagbigay. Ito yung ko, GCash ha. Yan na mga kapatid, ibabagsak na yung numero ha. Bola tayo, bola. Ibabagsak na yung numero. Wala magpalawan ha, kaya lang maghulog ng 100 sa Palawan. Pastor Joe, magpakanta ka. Magbigay ng masaya. Eto na ang bola. Awit na po, yung mga singer dyan, magbigay ng masaya. Yan na. Yan na. Lumabas na. Nakakuha nyo na. Basta rin sa GC. Pastor, saan nyo na lang po sa GC natin? Ay, sa group chat. Pwede rin. Pwede. Kaya lang, medyo hindi nila alam yung ating pinag-usapan kung sakali. Sige lang, Pastor, lagay mo. Pwede, siguro. Sister Flory, ikaw na lang magsabi kung bakit ko ibinigay yung... Sister Flory, lagyan mo ng announcement. GCash ko ha. Sige. Ilalagay ko sa group chat natin. Tapos, sabihin mo na lang bakit nandun yung GCash. Para magpadala ng pera sa akin ka. Ayuda. Okay. Teka, sandali. Papadalay ko sa akin. Laki-lakihan ninyo kasi dollar eh. Pastor, dapat pag kayo nagpadala sa amin, lakihan mo kasi Sister Ana, ikaw ba nagpadala ka na? Si Ana nagpadala na si Ana. Si Dave, nagpadala na si Dave. Okay. Kay Dave, 300. Kay Ana ay 200. Okay, so may 500 na akong natanggap. Okay. Demo, ganun kabilis eh. Glory to God. Pastor, wala pa akong kabilis eh. Ako maya-mayahanan dito sa phone yung GCash eh. Ginagamit ko sa Zoom. Mas na-bless si Pastor Dave kaysa kay Ana. Kay Ana kasi 200 lang eh. Si Dave 300 eh. Pastor, pambayad ko pa yun sa ano. Pero kung nag-prepare ka pa niyan, naku, sinasabi ko siya baka 1,000 yan si Dave magbibigay. Susunod na exhorter, pagandahan para ma-bless. Ayos. So, ako nag-exhort ha, dollar yung padala niya sa akin, gusto. Kailangan yung exhortation nyo. May pantomime, may presentation, may mga ganyan-ganyan, no? Yung 1,000 yun. Pagka yung meron pang mga puppet, gano'n. May slides pa. May slides, may presentation pa kayo. 1,000.
Yung slides may moving graphics. May mga video pa. May interview pa kayo dapat kaya Hindi natin na movie maker. Paano si Pastor Danay pag lagi na naliligaw? Hindi kaya nangabat si Pastor Danay. Dahil regular na to, Pastor Joel, medyo mag-prepare ka na ng GCash mo rin para... At sunod, Pastor, mas mabilis talaga. Mabilis kasi. Download ka na mamaya. Thank you mga classmate ha. Huwag ka muna mag-thank you, hindi ka pa binibigay dahil baka pwedeng hindi ko ibigay ito eh. Ipunin. Pastor Joel, paturo ka po sa Pastor, kahit anak mo ang mag-download, Pastor. Tandaan mo, kailangan kahit sino sa family member. Wala pa sa kamay mo. Madali lang yan, Pastor Joel. Yung GCash? Madali lang. Yung apps, Pastor Joe, download mo lang yung GCash app. Ay, ganon? Application lang yun sa Play Store, Pastor. Oo. GCash. Tapos, kahit wala kang pondo doon? Oo, kahit wala kang pondo. Walang problema. Maintaining balance. Receiving ka lang, kumbaga. Wala maintaining balance. Hindi yan bank account eh. Pupunduhan ni Sister Marites yan. Ha? Pupunduhan mo yun, Sister Marites. Pastor Justo, huwag kang magbiro dyan. Ikaw magpadala ng GCash, pwede kang mag-load sa sarili mo. Pwede kang magbayad ng mga bills sa GCash. Sunlight, water bill, electric bills, Converge. Lahat na. Ako RFID na rin. Mga kapatid, tuloy lang kayo ha. Walang problema. Stay as long as you like. Ihatid ko lang anak sa school. Ngayon, kapag tapos na kayo, kay Sister Flor na lang. Bahala. Sister Flory, pwede mo naman i-close. Kagaya nung okay. Okay, Pastor Dave, thank you ha. God bless. Maghahatid lang. Dave, Pastor Dave, ingat ha. Thank you. Sige. Thank you sa time, Pastor. Yes, sige. God bless. God bless, Pastor Dave. Pastor Dave, alis ka na ba? Umalis na. Wala pa sa group picture Nakapag-group picture na ba? Naku, hindi kayo ng group picture. Nag-group picture dapat bago umalis si Pastor Dave. Wala na. Ana, mayroon ka ba dyan? Si Dani nandiyan pa rin. Sige, naka-laptop ako. Madam Ana. Hindi ako nag-laptop Tablet lang ako. Laptop hindi ko nagamit. Mr. Grace na lang. Open na. 1. Naka-cellphone lang ako. Okay, 1, 2, 3. Smile. Smile. Yan. Send ko sa Sa pa? Okay, ngiti 1, 2, 3. Ayan, okay na. Thank you, Teacher Ana. Yung mga ngiting pangmalakasan dapat. Para ngiting tagumpay. Pangmalakasan ngiti. Ngiting tagumpay yan, Pastor. Wala yata sa Sister Salva ngayon tsaka Sister Wendy. May Bible study daw yung yung dalawa. Okay. Sino? Sister Salva. Sister Tess, saan ka ngayon? Sister Tess? Manila. Taguig. Sister Beth, saan ngayon? Sister Beth. Manila rin? Okay lang, Sister Lim. Okay lang. Kina. Sino pang classmate natin na wala? Marami. Okay, salita ka na. Makati po ako, Makati. Iisip pa rin, mga kapatid. Terbe, thank you. And Flory, mamaya tawagan mo ako, ha? Oo. Sige. At na po ako. Thank you po. God bless. Sige. Bye. God bless. Okay, yung offering natin ha, huwag kalimutan. Closing prayer na tayo. Tapos naman na. Si Joel, nag-pray na kanina. Closing prayer. At na ako mga kapatid. Pagaling ka, Sister Grace. Ha? Pagaling ka. Pastor Justo, ha? Ay, okay na ako. Pastor, brother, okay na po ako. Pastor Joshua, paganda ka na ng Gcash. Andito yung Gcash eh. Sige, thank you. God bless. Sige. Papadalhan mo Pastor ako. Justo, ha? Dalar mo. Huwag kalimutan. Dollar ba dyan? Ano ba sa kanila? Dollar ba? Anong pera niyo dyan?
Wala kaming pera dito. Card. Ringgit. Society. Cashless sila. Cashless society. Wala nang pera. Ha? Ano na dyan? Tatak na lang, tatak. Scan. Cash, ganyan, oh. Tweak. Okay, approve. Scan na nga lang eh. Baka may tatak ka na dyan, ha? Mayroon, tatakbuhin. Nilihim mo na sa amin, may tatak ka na pala. Pastor Joe. Yes, Pastor Joe. Yung tanong ko naalala ko ngayon. Kasi nung tayo medyo nawala. Kumusta yung ano bang stand natin sa mga tinatawag na pangyayaring vaccination? Vaccination, Pastor? Pastor, ano niya? Ako sa akin, walang problema sa vaccination, Pastor eh. Nagtatanong din ng mga pre. Sige, Pastor. Sige, okay. Anong natin? May mga personal view natin dyan. Kasi sa May 4, diba, according sa balita, yung A4, yung mga priest, mga pastors, mga lay ministers ng religion. Mga A4. Sa month of May. Yes. O yung A4, diba, according sa balita. So, ano natin dyan? Kahit personal view, kasi hindi naman natin pwedeng. Hindi, ang particular na question mo, Pastor, ay sa vaccination ba? Kung magpapabaksin ba tayo? Oo. Yun ba ang ibig sabihin? Yun. Ang ganun. Sa akin, Pastor, wala naman akong nakikitang problema rin ko sakali. Ako sa akin nga, kung merong vaccination na, bakit hindi? Ayun ang sa akin, ha? Kung sakaling merong vaccination ng available, bakit hindi tayo magpabaksin? Sa akin. Tanong din ng mga kapatiran yun eh. Sa katunayan, meron tayong mga kapatid ng mga health workers na na-vaccine na rin sila. May mga nurse tayong kapatiran na na-vaccine na sila sa hospital. Pastor, sorry po. Yes, Pastor. Sa Amerika, meron tayong mga pastor o mga evangelist na nagpa-vaccine na rin sila. Yes. Marami na. Yung mga evangelist kasi, di ba, nagta-travel sila. So, hindi sila pwedeng sumakay ng eroplano pag hindi sila nagpa-vaccine. Kaya, whether like it or not, talagang, pero, sa ano naman nila, prerogative nila, okay lang. Kasi vaccine lang naman yun eh. Ang doon, kasi ang mga tao, yung ibang balita kung nilalagyan ng mga ibang parang yun nga yung tatak na sinasabi nila. Bakit, Pastor Joe, question. Para sa'yo, ano ba ang pananaw mo tungkol sa vaccination kung sakali? Kasi may mga doctor scientists na pinapangunahan ni Robert Kennedy. Yung pamangkin ni John F. Kennedy. Mga sila, mga scientists sila na gumagawa sila ng mga vaccine na according sa kanilang video and testimony ng mga doctor scientists, nag-gather sila. Ang vaccination is 7 to 8 years bago magkaroon ng maturity para maging mature yung vaccine. 7 to 8 years silang pinupugol na experimental. And then, clinical trial. Yung kanyang tinatawag na testing, yung i-apply, itetest yung isang vaccine na kanilang ginawa 7 to 8 years, sa animal nila tinetesting. Tinitignan nila yung animal, halimbawa, yung monkey, kinukulong nila yan, ibabaksin nila, tinitignan nila kung ano yung reaction, kung ano yung movement, and then chine-check up, ini-x-ray, kung ano yung function yung napasok na ng mga vaccine doon sa isang animal kapag tinest nila.
Kaya nagkaroon sila ng yung mga doctors na yan, na pinangunahan ni Robert Kennedy, na kung saan ay nagkaroon sila ng para bagang kumbaga is bakit minadali. Pangalawa is bakit wala pang isang taon, bakit sa tao na agad iti-testing. Parang ganun ang point. Okay. So yun yung yun yung road namin, may kami dito. Parang ganun yung yung parang pero ibig sabihin, yung question nila na yun, sir, nasagot nila na kung bakit. Kasi question niya na binato nila, kaya bakit? nga ang point, naging against sila. Hindi, naging against sila. Sila Robert F. Kennedy, naging against sila dahil nga yung vaccine na i-deliver ngayon, wala pang 1 year, na talagang kumbaga in-experiment against doon sa kanilang protocol bilang mga doctor, scientist na nagke-create ng vaccine. Kaya against sila dito sa vaccination na to. Kasi nga parang pinastrack. Tapos na dapat yung experimental sa animal dapat. Pero ang point ngayon, dahil nga parang minamadali because of the pandemic, parang sa tao na agad tinesting. Parang yun yung napanood kong video. Marami silang doctors Doctor Alliance sila galing sa iba't ibang bansa. Na parang yung tribes nila. Na itong vaccine na to, ang point na, bakit minamadali yung vaccine? Parang ganun siya. Hindi pa maturity, hindi pa naabot yung maturity ng pinaka-protocol. Kasi parang meron silang protocol na na sistema na 7 to 8 years. Tapos itetest nila sa animal at pag-aaralan. Kaya parang ang point nito, parang bakit minadali itong vaccine na to. Itong vaccine na to, parang ganun siya. Okay. Parang yun ang drives na parang nagiging antay sila doon. Okay din naman yan, Pastor, na pag-aralan, kumbaga. Pero hindi pa rin naman pinala yan. Walang pinagkaiba yan sa totoo ba ang global warming o hindi. So may mga scientists na nagsasabi totoo ang global warming. Now, siyempre, ang mangyayari nito, lahat ng malalaking factory na nagpo-produce, gumagamit ng mga fossil fuel, na nagiging dahilan para magkaroon ng tinatawag na global warming, maapektuhan yung business nila. So, ang ginawa nila rin, umupa rin sila ng mga magagaling na scientists para kontrahin din na walang global warming ngayon. Ibig sabihin, ang labanan dyan, scientist by scientist. Ganun ang labanan Kaya ngayon, hindi mo na malaman kung sino yung totoo o hindi. Now, for example, yung grupo na ito, kasi maraming magagaling. Kahit sa Pilipinas din, marami tayong mga doktor na nagkukontrahan yung sinasabi nila No. Halimbawa, ano ba ang na-produce nilang vaccine? Dahil sabi mo, gumagawa sila ng vaccine. Anong vaccine ang na-produce nila? Yun ang question. Ano bang vaccine ang na-produce nila? Meron na ba silang na-produce ng sariling vaccine para masabi nila yon? Para maging authority sila na ganun nga yun. Hindi, ang question, ganito ang question, Pastor Jun. Pastor Rica. Yes. Ang alam ko ang question is sa paggawa kasi ng vaccine talagang matagal siya bago ma-prove na effective. Yun ang inaano ng mga kumukontra. Kasi ganun talaga ang paggawa ng vaccine. Matagal bago siya ma-prove. Kaya nga, sabi ni Pastor Joel, tinetesting pa siya. May clinical trial na tinatawag. So, ang point ng ibang mga doktor is, wala pang isang taon nagawa yung vaccine. Kasi narinig ko rin yung isang doktor, 3 years bago dapat na-develop yung vaccine. So, yung sa COVID vaccine ngayon is, wala pang 1 year nagawa na. Kasi tapos, parang agad sa tao. Parang ganito yan, Pastor Oo, parang ganito. Okay naman yung mga points, no? Kung sakali. Siguro, since na kung ang COVID, sinasabi nga nila kung ang COVID-19 ay lab, galing sa laboratories.
Ibig sabihin, meron ng antidote din sila rin. Parang ganun yan no? Kumbaga, parang walang pinagkaiba yan sa mga, kasi nga, parang labanan yan ng mga laboratories. Parang ganun yan siyempre, katulad nung 2000, bago 2000, ang 2000 ba? 1999, then 2000, di ba? Nagkaroon din tayo ng issue ng vaccination na nakaraan. Kaya maraming hindi rin nagpa-vaccine. Then we realize na ba't hindi tayo nagpa-vaccine? Hindi, yung mga noon. Mga anak ko pinanganak yan, 1999. Explosion yun ng Y2K noon. Ang dami nating pinaniwalaan noon Ang religious organization natin nayanig dahil sa umano ang turo ay mag-shutdown ng mga computer. Kumbaga yung mga turo noon, hindi naman pala totoo. Marami tayong pinaniwalaan noon tungkol sa prophecy na yan, pero hindi rin nangyari. Kaya siyempre, yan naman ay personal view nating lahat. Yan naman ay kumbaga sa ay subject sa pag-aaral pa rin natin. Pero siyempre, dahil tinanong niyo ako kung anong pananaw ko diyan, sa akin ako walang problema tungkol sa bagay na yan. Merong mga nagsasabi bakit may mga injection na namatay. Tingnan niyo yung maraming na injection na. Kamusta ba sila lahat? Okay naman sila Pero pastor, sa amin po, may major kaming kasama sa church. Dahil major nga siya, sundalo, dito siya naka-assign sa Bonifacio. Before the vaccination, bago siya dumating dito sa Pilipinas, almost weekly sila, lagi nagsa-swab test. Lahat sila, lagi silang negative. Kasi nga, lagi silang sa swab test, nag-undergo, dahil official sila, so masyado silang exposed. Pero nung dumating ang ating ang vaccination na yan, nagkaroon ng di ba protocol talagang kailangan sila yung una. Vaccine. So first batch, after vaccination nila, after a week ng vaccination nila, lahat sila nag-positive. Then, mayroon naman kaming isa kasamahan din, naman siya, ranger. Yung batch naman nila, nung siya na i-inject, kasi bago pala ang vaccination is mayroon pa silang mga check-up. So, binipi yung isang kapatiran na ranger. So, nung binipi siya, pero kasi para sa akin, siguro personal, lang talaga yun. Conviction, kung ano yung Kasi yung ranger na yun, yung faith niya talaga, ayaw niya talaga magpa-vaccine. Pero wala siyang magawa dahil sila kailangan sila. Kumbaga mandatory sila. So, nung time na sa kanya yung vaccination, nung pag-BP sa kanya, biglang tumaas yung BP niya. So, hindi siya pwedeng i-vaccine. So, after that, yung batch niya na nabaksinan, nag-positive lahat. Then, ngayon yung nung last week, pang second dose na yung batch niya. Tapos siya, dapat kailangan na niyang ma-inject for kasi siya lang naiwan. So, nung siya ulit, i-vaccine, tumaas ulit yung BP niya. Pero after nung pag pinauwi siya, nag-normal naman. Parang alam mo yon, yung parang, pero kasi yung prayer talaga niya, ayaw niya talaga. Yung heart niya, ayaw niya magpa-vaccine actually. So parang siguro, itong vaccination na to, ayaw ko lang kung ano yung idea nyo. Kasi marami talaga nagsasabi na hindi naman daw talaga to pandemic, pandemic. Ewan ko lang din kung ano yung mga idea nyo. Ayun ang naririnig ko. Yung virus, Sister Yek, totoong may virus talaga. Kasi nga sa totoo lang, may mga bagay na hindi tayo alam na ginagawa nila Yun lang talaga ang totoo dyan. Ang explanation naman nila na narinig ko, hindi naman lang ibig sabihin pagka na-vaccine ka, hindi ka na magkakaroon. Pwede, pero hindi magiging severe. Hindi totally exposed. Gagaling pa rin. Ma-expose ka pa rin, magkakaroon ka pa rin ng COVID pero mild lang ang symptoms, hindi magiging severe. Yan ang explanation naman nila. Tatamaan ka pa rin in case. Pero hindi magiging severe, na i-intubate ka hanggang sa mamatay ka. At least hanggang mild lang ang pwede kung sakaling mag-positive ka. Yun ang sinasabi naman nila. Ayun yun ang mga explanation na narinig natin sa kanila. Tama yan, Pastor, kasi parang yan, vaccine ng flu. Kasi dito may vaccine ng flu vaccination.
Pag nabaksinan ka ng magkakaplo ka pa rin. Magkakaplo ka pa rin, pero mild pero lang. hindi grabe. Hindi grabe. Yun, ibig sabihin, may depensa ka. Yung mga kamag-anak ko sa Amerika na mga Pentecostal, nabaksin na sila, kompleto na sila ngayon. Siguro iba-iba talaga kasi yung boss ko rin na nasa London, siya din nag-advise sa amin na wag daw kaming magpa-vaccine kasi may kaibigan sila kasi mga 40 years na ata si ma'am sa London. Mayroon silang friend daw doon na doktor na kausap niya. Yun lang naman sa kanya, kung anong idea niya, sinasabi din sa akin. Hindi, kumbaga sa atin naman, kung talagang medyo hindi tayo magpabaksin, palakasin lang ang resistensya. Yun lang ang gagawin. Ayun ang so, pang personal siguro yun talaga. Kung gusto mo magpabaksin, din go. Kung ano yung, ano mo, di ba? Kina Pastor Joel naman ay mataas, malayo. Kaya okay lang rin kahit hindi magpabaksin. Ako, Pastor, kailangan ko magpabaksin dahil hindi ako pwede magbiyahe kung walang baksin O kasi travel, no? Mandatory talaga pagka lalabas ka, pag aalis ka. Madam Ana, ikaw. Si Papa God. May allergy ako. Alam ko si Papa Jesus Hindi ako magpapabaksin kasi may allergy ako pag may allergy din daw talaga, dapat hindi. Kasi marami din namamatay actually. Kahit nga doon sa London. Mister ko rin hindi kasi diabetic ang mister ko Wag mong ipa-inject siya. Wag mo sa may reaction talaga yan pag gaganyan. Delikado. Ang pinaka-the best yan, kung talagang hindi magpapabaksin, magpalakas lang resistensya lang. Vitamina. Ayun lang talaga ang dapat gawin kung sakali. Uminom na alingatong. Ano ba yun? Ano yun? Ano yung alingatong? Ugat yan. Ugat ng alingatong. Parang nagmumura ka yata Walang murahan. Ugat yan, Pastor, sa mga hypertension, sa mga sakit. Tsaka ano yun? Para Pastor Joshua, ikaw ba magpabaksin po kayo, Pastor Josh? Bakit? Magpabaksin mo magpabaksin. Parang gusto mo magpabaksin. Gusto mo bang magpabaksin ako? Sipunin yan, sipunin. Oo nga Sabagay, depende yun. Yung pinsan ko naman din na doktor doon sa US, nagpabaksin din naman. So, nasa tao lang talaga yan kung ano yung ano. Excuse me, si Pastora Grace, nagpadala na rin po ng GCash. Pasudyo, nagpadala na si Grace ng GCash. 150. So, meron ka ng 650 plus padadalang pa kita ng 1,000, di 1,600 na. Kunyari lang yun, kunyari lang. Si Kahusto, anong papadala niyan? Chocolate ba? Vaccination. Vaccine. Press. Para sa akin, mga kasama. Sputnik, ipapadala ko. Sige, Pasudyo. Sige, Pasudyo. Dito sa amin, hindi siya pinipilit. Kaya parang ang point, kung siguro hindi yung magbo-volunteer ka na parang gusto ko magpabaksin, parang gano'n. Kung hindi magpapavolunteer, hindi naman siguro pipilitin. Hindi Pastor, hindi naman. Hindi naman. Ganun naman din ang sinasabi nila. Pag ayaw nyo, hindi naman din pipilitin. Siyempre katulad yan, marami tayong fear Kaya isa yan sa mga pwede. Hindi mandatory. Hindi mandatory. Hindi siya mandatory. Kaya mag-isip President Duterte tsaka si DOH Secretary Duque nagsasabi na kung sakaling merong isang tao na magpa-registered tapos at the same time nag-back out siya, kailangan merong alternate na isasalang para hindi sayang yung doses. Parang ganun ang point niya. So ibig sabihin, wala tayo sa kategory ng talaga ng tinatawag na mandatory. Pero yung sabi nga ni Brother Rusto, kung ang iba ay talagang magpapabaksin dahil nga sa travel, yung asawa ni Brother Rusto sa bilang nurse at saka yung mga health worker natin, ibig sabihin may kalayaan ng bawat isa. Kaya parang dito lang sa ating mga kagrupo natin ngayon, natanong ko,
kung ano yung ano natin, personal, parang gano'n. Kasi siyempre, hindi mo naman pwede yung personal mo, isasama mo yung iba. Personal, actually. Yes, oo. Parang ang point natin, tama yung sinabi sa Bible na kung saan ay darating yung panahon na talagang merong personal na decision ng tao. Kaya yun, parang natanong ko lang yun para at least makita ko rin at mapursuan ko yung inyong pangunawa, ang inyong stand at sa vaccine. So ibig sabihin, salamat sa Diyos, at least hindi rin naman talagang mandatory sa Pilipinas. Pero kung sa ibang bansa, katulad sa Australia, katulad sa US, diba, napakinggan rin natin yung testimony ng international superintendent natin na talagang meron din siyang personal view dahil nagka-travel nga siya. So parang ganun siya. Kaya natanong ko lang yun. Okay yan, Pastor Joe. Okay. Basta siguro wag lang mag-volunteer. Gusto ko. Pero katulad sa amin dito sa munisipyo namin talagang hindi volunteer na Hindi nga pumapasyal dito yung yung mga official Hindi sila nag-house to house. Parang gusto nila kusang pumunta sa sa health center, munisipyo. Hindi ang mga hina-house to house, Pastor, yung mga senior, yun ata yung house to house. Yung mga sa Manila, bedridden. Yung may mga sakit, pina-house to house dito sa Maynila. Pinapatay. Paano nga may sakit na ka tapos sobra naman to si Yekchik, pinapatay. Napakasadista nito ni Yekchik Hindi, kasi meron nga dito, di ba? May nangyari, binalita sa sa TV talaga. Diabetes kasi ay may hika ba yun? So, nung pagka-inject after ng vaccination, namatay. So, may sakit, pinatay. Ay sa mga termino, pinatay. Yung hika, ikaw talaga. Hindi sa vaccine yun. Sa hika na yun. Dahil sa vaccination. Kasi nga, maayos pa nga siya may sakit lang siya nung after injection namatay. Hindi niya kinaya. Parang yung istorya niyan, meron ako napakinggan na istorya. Yun nga rin, sabi nila nagpabaksin. Tapos namatay. Ngayon nung tinanong, ano ba kinamatay? Nagpabaksin ba? Hindi. Kasi ang ginawa raw, di pumunta sa health center, pabakuna. Tapos, nung nagpabakuna, nag-drop doon sa Jollibee. Siyempre, kumain siya. Sa tuwa niya, kumain siya. Ngayon, sabing ganun nung nagtanong, di pa paano? Hindi ba sa vaccination na namatay? Hindi nga baka nabulunan sa pagkain ng Jollibee, hindi. Ngayon, nung paglabas pala, nasagasaan ng motor. Doon pala yung kinamatay. Kaya parang ang dating, yung vaccine yung nasisi, pero yung motor pala yung nakasagasa. Akala ko sasabihin mo, paglabas niyo nakagat ni Jollibee, ang laking bubuyog doon. Ay. Hinihintay ko yan ang sasabihin mo, kinagat ng bubuyog kasi yung laki ni Jollibee. Akala ko hinimat sa bill. Matindi yung sting sa bill ng Jollibee sa sobra. Sobrang laki ng bill. Teacher Ana, hindi ka magpapabaksin? Hindi. At saka hindi ko rin alam kasi require sa teacher Hindi ko lang alam. Pero required daw mandatory sa teacher. Wala naman kaming face-to-face. Paano magiging mandatory at sinututuruan namin doon? Kasi yung mga bata hindi naman palalabas. May special delivery sa inyo, vaccination. Nagsa-survey pero hindi naman ako May survey pero hindi naman ako nag-fill up ng survey kasi natakot din ako hindi pa naman mandatory ngayon. Hindi pa minamandatory. Kahit sa teacher hindi rin. Hindi pa kasi wala namang face-to-face. Sinututuruan namin sa school. Wala naman yung mga bata kasi hindi naman binabakunahan yung mga bata. Pero time will come daw. I-required na rin ang mga bata. Pinipilit mo talaga Hindi pa nga Huwag kang matakot. Oo, hindi. May balita. Pinipilit mo Wala ka. Pag kami mandatory na yan, wala ka na magagawa. Talagang magpapa-inject ka. Oo. Ayaw ko Lilipat na tayo sa buwan pagka ganyan.
Wawa mga bata. Ba't di pa sa Mars? Pastor Joel. Malapit-lapit yata yung buwan eh. Pastor Joel, umpisa mo na doon sa inyo. Bundok naman eh. Maggawa ka ng tunnel para medyo... Mas walang COVID. Pero bakit kasi sinasabi na Manila Marami ng tunnel dyan sa Lipanto. Pastor John, yung may mga sakit naman na hindi naman daw talaga COVID. Tapos pag nadala sa ospital, pagbalik, COVID na. Meron talaga. Yung nanay ni Pastor Jeff, sa day, di ba? Inatake sa puso yun dahil nung nalaman si Pastor Jeff namatay, sumikip ang dibdib. Dinala sa ospital. Doon na namatay. COVID daw. Kaya kiniremate din ulit. Ang nakakagulat doon, Pastor John, lumabas yung resulta ng swab test niya. Wala pa isang oras. Ano yan, Pastor? Medyo may problema yan. Diba? Ang swab test, kahit sabihin mo yung saliva PCR test, at least 3 to 4 hours yun. Yeah, actually, ganun ang nangyayari ngayon. Actually, meron din kami dito sa may conspiracy talaga dyan, Pastor. Ganun din, nagpa-check up, sumakit lang ang tiyan, matanda. Pagbalik, abo na. Kasi pagdating sa hospital, COVID daw. So, cremate agad. Kasi isipin mo, merong naglakad pa yun, pumuntang hospital para magpa-check up lang. Isipin mo, ibabayad ng insurance at saka PhilHealth. PhilHealth. Minsan, umaabot ng as much as 780,000 per patient. Pero ano pong nyo doon, Pastor? PhilHealth yan, Pastor. May nagsabi sa doon, akin na mataas na tao. Totoo ba yun na yung may mga sakit na hindi naman talaga COVID? Dinadiagnose nila na COVID. Ito na nga. Yes. Yun na, totoo yan. Kasi alam mo kung bakit? Meron kasing nakukuha sa PhilHealth pagka, halimbawa, pagka severe, 700,000, binensyon ni Pastor Dave kanina, 780. Kaya ang tendency niyan, pag halimbawa, Pastor Dave, namatay si Pastor Jeff, tapos meron silang bill. Yung bill na yun, sisingilin din yun doon sa PhilHealth. Tamo doble-doble ang ano nila. Ay kasi di ba may kasang PhilHealth? Yes, na kung tutuusin, sir. Sabi nga nung kaibigan namin, dahil buong pamilya sila, yung isang anak niya 1.2. Yung asawa niya ay 5. Meron siyang kilala sa gobyerno, yung sa corruption, yung pangalan niyan? Belhica. Yes, Belhica. Siya ang nagsabi doon sa kanya, head ng isang organization ito, na hindi yan dapat magbabayad. Ang magbabayad, kaya alam mo, ang ginawa niya, wala siyang binayaran. Ang binayaran na lang niya yung professional fee. Yung 1.2 na sinisingil sa kanyang hospital. Ang sabi niya, di ba, may kukunin kayo sa PhilHealth? Nung nalamang alam niya, ang binayaran na lang niya 200,000. Yung PF na lang. Yes, yun na lang, yung professional fee na lang. Kaya ibig sabihin, may conspiracy talaga. Kaya minsan, ang declaration nila, COVID, namatay, kasi meron silang kukunin sa... Pastor Dave, sa inyo dyan, anong balita sa ivermectin? Ivermectin? Yung ivermectin is hindi naman pinagbabawal, pero hindi mo pa rin pwedeng makuha ng walang prescription. Pero alam ko ginagamit yan din sa inyo eh. Pero actually noong ginagamit September yan, ginagamit na rito. Yung remdesivir, remdesivir, ivermectin, saka may isa pa. Oo. Parang albuterol. Ang sabi nga sa akin, nakarang araw lang sabi niya sa amin nung mentoring namin. Bakit ang problema, bakit hindi ina-approve yan ng FDA ng Pilipinas? Sa US ina-approve, sa London ina-approve yan. Ginagamit yan eh. Nagamot sa COVID. Yes. Sabi niya, dito sa atin, ang halaga niyan, 50 pesos per tablet. Yes. Mura. Mura lang. Ano ang reason bakit hindi ina-approve? Ang conspiracy daw dyan ay yung pharmaceutical. Alam mo kung bakit? Yung kay Pastor Jeff na sinasaksak ng antibiotic, almost 12,000. Per shot. Tapos 2 shot kailangan sa isang araw. Yes. 11 yun, binili nila. Ibig sabihin, almost 12,000. 11 shots, binili na nila. Ibig mo gano'ng kalaki, 100,000 plus. Yes. Meron pa akong kilalang pastor, nagkaroon siya rin ng COVID, ibang denomination. Ang tinuturok sa kanya is 35,000 isang shot. Ano ang rito? Ngayon, kung
kung ito palang gamot na sinasabi natin nakapagpapagaling, nasa halagang 50 pesos lang ang per tablet. Mahal yan, hindi mahal. Pagka nagka-COVID ka, 13,000, 18,000, mas mahal yun. Ang reason, kasi nga, kung i-approve nila yung gamot na sinasabi, nag-uusapan natin, na dahil lang sa ganung gamot, pwede kang gumaling, wala silang kita. Wala silang sindikat. Yes, yan ang conspiracy din ba? Tapos meron talagang sa gobyerno din talaga natin na ginawa na lang din talaga ng Oo, tsaka di ba na-discuss na rin yan ni Tolfo, Pastor John? Yes. Tolfo, di ba? Hindi naman itataya ni Tulfo yung pangalan niya kung talagang walang mangyayaring ganyan. Totoo, exactly. Inano niya yun. At saka, malaking kita ng mga hospital dyan eh. Totoo yan, kasi yung ate ko, nagkasakit, dinala namin mga pastora, mag-give ako dahil 5% na lang ito, hindi ko na't malayo yung aking medyo mauna muna ako sa inyo, Pastor Dave, Pastor Joe, Pastor Rusto, Pastor Joshua. Inform ko lang yung bali si Pastora Grace nagpadala, si Pastor Dave, tapos si Pastora Sister Ana nagpadala sa akin. So iulat ko na lang to pag pinadala ko na kay Pastor sa group chat natin. Pastor Joel. Pasensya na kayo mga pastor Thank you, sir. Thank you. Pastor Joel, God bless. Salamat po. Bless Pastor. Kailan pala sunod? Sister Flory, may schedule na for next month ba? Calendar dito sa tabi. Wait lang May na yun. May last week? May ng last Friday? Oo, last Friday. Okay. So, regular na ba to? Parang laging last Friday of the month? May 28? May 28. May 28, oo. Friday. Si Pastora Grace ang Pastora Grace ang mag-encourage. Mag-exit na rin. Oo, Pastor. Sige, Brother Rusto. Okay. 2 o'clock na dito ng madaling araw eh. Alas 12 na din sa Pilipinas. 12 na rin pala dito. God bless. Next time ulit. Kamusta kayo, Pastora? Next time ulit. Bye-bye na. Salamat sa time niyo. Bye-bye. Kamusta kayo, Pastora? Pastor Joe? Bye-bye na sa inyo, mga kapatid. Sige, mga kapatid. Kamusta ka, Pastora Vilma? Sige.